Ang astig na The Boys TV Series Season 1 Episodes 1-8 ang Tagalog recap natin ngayong araw mga huwan. Ang palabas na ito ay isang sci-fi mystery crime na na-release noong 2019 at siguradong ika-enjoy niyong lahat panoorin. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating napakalupit na Tagalog series recap. Ang isang na-hijack na van ng bangko ay mabilis na pinigilan ng superhero na si Queen Maeve bago nito masagasaan ang mga kabataan sa tabi. Nang ginawang hostage ng mga magnanakaw ang mga kabataan ay nilusaw ni Homelander ang baril ng isa at ang isa ay malakas na hinagis niya. Sa sunod na eksena ang lalaking si Hughie ay inayang kumain ng girlfriend niyang si Robin at agad na ginamit ng lalaki ang lunch break niya sa trabaho. Masayang binalita ni Robin kay Hughie na hindi na sila titira sa bahay ng ama niya dahil bubukod na sila ng apartment na labis na kinatuwa ng lalaki sa kasintahan. Subalit biglang nasagasaan si Robin ng superhero na si A-Train at nasabi niya kay Hughie na hindi niya napigilan ang pagtakbo niya bago siya umalis. Makalipas ang ilang araw matapos dumalo ni Hughie sa libing ni Robin ay napanood niya sa balita ang paghingi ng patawad ni A-Train sa pamilya ng babae. Kalaunan ang VOT International na nagpopondo sa superhero group na ang The Seven kung saan isang miyembro si A-Train ay nagpadala ng representative kay Hughie upang bigyan siya ng malaking pera bilang kabayaran sa nangyari kay Robin. Pero hindi pinirmahan ni Hughie ang agreement o tinanggap ang pera. Samantala sa Iowa, sinanay ni Annie o ni Starlight ang superhuman strength niya sa iba't ibang paraan bago siya nag-audition na sumali sa The Seven. Pagkatapos ay nagpalabas si Starlight sa audition ng nakakasilaw na liwanag mula sa katawan niya. Isang araw ay pumunta sa trabaho ni Hughie si Billy Butcher na isang FBI agent. Kinausap ni Butcher si Hughie sa labas at sinabing alam niya ang hindi pagtanggap ng lalaki sa offer ng VOT. Pinaliwanag ni Butcher na kahit pa napakaraming napapaslang taon-taon ng mga superhero o ng mga soups ay kinatutuwa pa rin ng karamihan ang pagiging bayani nila. Pero dahil maraming alam si Billy patungkol sa mga maling gawain ng mga soups ay tutulungan niya si Hughie na makapaghiganti sa mga ito. Samantala si Starlight ay natanggap ng VOT International at habang nasa event ng kumpanya ang miyembro ng Seven na si The Deep ay inanunsyo niya sa publiko ang nakaraang pag-retire ng kasamahan nilang si Lamplighter. Pagkatapos ay masayang pinakilala ni Deep si Starlight sa event na ang bagong miyembro ng Seven. Maya-maya ay pinasok ni Deep si Starlight sa headquarter nila upang ipakita sa kanya ang mga ginagamit nilang mga high-tech na equipment roon. Kalaunan ay naamin ni Annie na may poster siya ni Deep sa kwarto niya dahil crush niya siya dati. Bigla namang hinubad ni Deep ang pantalon niya na labis na kinagalit ni Starlight at nawasak niya ang ilang equipment ng headquarter. Subalit pinagbantaan ni Deep si Starlight na kapag hindi niya ginawa ang nais niya ay sasabihin niya sa leader nilang si Homelander na inatake niya siya upang matanggal ang babae sa Seven. Sa kasalukuyang yun ay pinunta ni Butcher si Hughie sa isang underground bar kung saan madalas umiinom ang mga soups. Kalaunan ay pinanood ni Butcher kay Hughie ang security footage ni A-Train na ginawang katatawanan ang pagsagasa nito kay Robin na labis na kinainis ng lalaki. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Samantala ang executive ng VOT na si Madeleine Stillwell ay pinaliwanag sa mayor ng Baltimore na upang mapababa ang krimen sa syudad nila ay ibibenta niya sa kanya ang isa sa mga superhero nilang si Nubian Prince sa halagang 300 million. Ngunit pinagbantaan ng mayor si Stillwell na ikakalat niya sa publiko ang tungkol sa Compound V na posibleng makakapagpabagsak sa Seven kapag hindi niya ibababa ang presyo ng soup, pero nasagot ni Stillwell na hindi niya alam ang sinasabi ng mayor at hindi niya binabaan ang presyo. Sa sunod na eksena ay matapos gawin ni Starlight ang kalaswaang pinapagawa ni Deep ay labis na nagsisi siya sa nagawa niya. Samantala sinabihan si Hughie ni Butcher na i-request sa VOT na pirmahan ang agreement sa mismong gusali nila upang palihim na makapag-set siya roon ng device at upang malaman nila ang mga masasamang plano ng kumpanya. Kinabukasan ay sinubukang sabihin ni Annie sa ina ang nangyari kagabi ngunit dahil labis na natutuwa ang ina sa pagiging miyembro niya ng Seven ay hindi ito nasabi ng babae. Pero si Hughie na nagkataong kumakain sa bench kung saan nakaupo si Annie ay natanong sa kanya kung okay lang siya. Pagkatapos ay nakwento ng dalawa ang mga malulungkot na nangyari sa kanila nakaraan. Kinagabihan ay ni-request nga ni Hughie sa VOT na pirmahan ang agreement sa gusali nila at sinang-ayunan siya ng representative. Sa sunod na araw ay pumunta na si Hughie sa VOT Tower at matapos niyang makaharap si A-Train ay nagtungo siya sa palikuran ngunit biglang nahulog niya ang device sa sahig. Subalit napansin si Hughie ng miyembro ng Seven na si Translucent pero nang pumirma na siya sa agreement ay nakabit niya sa ilalim ng table ang device. Maya-maya ay habang nakasakay ang mayor sa private jet nila ay walang awang winasak ni Homelander ang aircraft nito gamit ang laser vision niya.
Sa sunod na eksena pagbalik ni Huey sa trabaho ay sinundan siya roon ni Translucent at galit na binalik nito sa kanya ang device. Pagkatapos ay inatake si Huey ni Translucent ng ilang beses sa loob ng trabaho niya pero hindi nagtagal ay mabilis na pinasok roon ni Butcher ang kotse niya upang masagasaan si Translucent. Buong lakas na kinalaban ni Butcher si Translucent kahit pa nahihirapan siyang makita ito pero kalaunan sa pagtutulungan nila ni Huey ay napabagsak ng dalawa ang kalaban. Nagmadaling sinakay ni na Butcher si Translucent sa compartment at umalis sila sa lugar bago makarating roon ang mga pulis. Inamin naman ni Butcher na hindi siya isang FBI agent kundi isang private contractor. Kinaumagahan ay nagpatulong si Butcher sa kaibigan niyang si Frenchie na madala si Translucent sa isang abandonadong restaurant at kinulong nila siya sa isang electrified cage. Upang hindi naman matrack ng VOT ang lokasyon ni Translucent mula sa chip nito sa katawan ay nagkabit sina Frenchie ng mga foil sa kisame. Pagkatapos ay upang mapatay si Translucent ay gumawa sina Frenchie ng isang carbon bullet na katulad sa balat ng soup ngunit nang binaril na ni Butcher si Translucent ay hindi tumalab ang bala sa kanya at bumande ito sa kisame. Subalit dahil sa nasirang foil sa kisame ay nalaman ng mga tauhan ni Stillwell kung saang syudad nasaan si Translucent mula sa chip nito sa katawan. Kalaunan ay dahil sa awa ay pinainom ni Huey si Translucent ng isang basong tubig. Pagsapit ng gabi ay labis na kinasama ng loob ni Starlight na makasama sa unang misyon niya si Deep. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap na napabagsak ni na Starlight at Deep ang mga smugglers sa kalapit na gusali ngunit kinagulat ng babae na ginamit ng VOT ang sitwasyon na yun upang magpa-impress sa publiko. Maya-maya ay habang nasa normal na kasuotan ay niligtas ni Starlight ang isang babae na gagahasain ng dalawang kalalakihan at napabagsak niya ang mga ito gamit ang kapangyarihan niya. Kinaumagahan ay inalam ni Homelander sa tauhan ni Stillwell kung anong huling lokasyon ni Translucent. Sa kasalukuyan na yon ay labis na nagalit kay Starlight ang assistant ni Stillwell na si Ashley sa pagligtas niya sa isang babae sapagkat dahil sa kumalat na security footage ay nalaman ng publiko ang sikretong pagkatao niya. Sa sunod na eksena ay naisipan ni Frenchie na kuryentihin uli si Translucent upang mawalan ito ng malay. Ilang saglit nang nagkamalay si Translucent ay pinaliwanag nila sa kanya na naglagay sila ng bomba sa loob ng puwet niya at gamit ang detonator ay papasabugin nila ang laman loob niya kung hindi siya susunod sa kanila. Sa labis na takot ay nabunyag ni Translucent na nung napatay ni A-Train si Robin ay papunta ang lalaki sa bahay ng girlfriend niyang si Popclaw. Subalit nakita nila sa mga security camera na hinahanap ni Homelander sa syudad si Translucent kaya't kapag pinasabog nila siya ay maririnig ito ni Homelander. Ilang saglit ay biglang nakita si Frenchie ni Homelander sa van niya pero bago pa siya makapag-imbestiga sa sasakyan ay pinasabog ni Butcher ang kabilang hideout ng kaibigan at agad na lumipad si Homelander papunta sa insidente. Sa kasalukuyang yon ay gamit ang baso at ihi ni Translucent ay nagawa niyang masira ang car battery sa tabi at nakatakas siya ng cage. Pero si Huey ay pinindot ang buton ng detonator bago makalabas ng gusali si Translucent. Maya-maya ay nilagay ni na Butcher ang mga wasak na labi ni Translucent sa isang box bago niya pasabugin ang silid. Sa sunod na eksena ay nabuo na muli ang The Boys Group ni Butcher kasama ang isa pang kaibigan niyang si Mother's Milk o si MM at nagmatsyag sila sa labas ng apartment ni Popclaw. Kalaunan ay nagpanggap na mga electronic worker ng gusali sina Huey upang makapasok sa apartment ni Popclaw at upang mahak niya ang webcam roon. Subalit paglabas ng dalawa ay biglang nakasalubong nila si A-Train sa daan pero hindi siya nakilala ng Soap dahil sa dami ng mga nakakasalamuhan nito. Sa sunod na eksena ay nalaman ni na Huey sa webcam ng apartment ni Popclaw na gumagamit pala ang 7 ng droga na ang Compound V upang mas mapalakas ang kapangyarihan nila. Ngunit binalaan si A-Train ni Popclaw na mag-ingat sa paggamit ng droga dahil noong huling ginamit niya ito ay aksidenteng nasagasaan niya si Robin. Kinabukasan ng magaganap na ang tanyag na karera ni A-Train laban kay Shockwave ay dumalo sa event ang iba pang miyembro ng 7 upang suportahan ang kaibigan nila. Maging ang buong grupo ni Butcher ay dumalo rin sa event at nang pumunta sa gitna ng racetrack si A-Train ay nagmadaling pumasok si Frenchie sa locker ng Soap upang hanapin roon ang Compound V ngunit hindi niya ito mahanap. Ilang saglit ay laking gulat ni Huey na malamang miyembro pala ng 7 si Annie bilang si Starlight at inaya niya siyang uminom ng beer sa kalapit na diner hanggang sa makuha niya ang cellphone number ng babae. Maya-maya nang nagsimula na ang karera ay nanalo si A-Train laban kay Shockwave na kinatuwa ng lahat ng tao. Sa sunod na eksena ay napanood ni na Butcher sa webcam na nagturok si Popclaw ng Compound V na mas kinalakas niya. Kalaunan ng siningil ng rente si Popclaw ng landlord ay naakit niya itong makipagtalik sa kanya. Ngunit dahil sa sobrang lakas ni Popclaw ay aksidenteng napatay ng babae ang landlord niya. Nagmadaling pumasok naman sina Butcher sa apartment upang bantaan si Popclaw na i-report nila sa otoridad ang nagawa ng babae kung hindi niya sasabihin sa kanila ang tungkol sa droga.
Sa kasalukuyang iyon ay pinakita ni Homelander kay Stillwell ang box na natagpuan ni Deep sa ilalim ng karagatan na naglalaman ng wasak na labi ni Translucent at may mensahe pa itong susugod sila sa kanila. Sa sunod na araw ay bilang parte ng kasunduan nila ay sinabi ni Popclaw kina Billy na ang tanging alam niya ay galing sa noodle shop ang Compound V dahil tuwing nakakakuha si A-Train ng droga sa lugar ay may dala rin siyang noodles. Ilang saglit ay nakita ni na MM ang isang empleyado ng noodle shop na may nabanggang lalaki at dinampot nito ang package na nahulog. Agad na sinundan ng tatlo ang empleyado papunta sa loob ng isang underground warehouse at nakakita roon si Frenchie ng isang babaeng hostage. Dahil sa awa ay tinulungan ni Frenchie na pakawalan ang babae at ang mga sumugod na mercenary sa warehouse ay mabilis na tinapos niya bago siya umalis ng lugar. Ilang saglit pagdating ni Butcher sa warehouse ay nahanap roon ni MM ang isang syringe ng Compound V sa loob ng mga package at nalaman nilang nag-i-inject nito sina A-Train sa babaeng si Kimiko Miyashiro. Nasabi ni Billy na malamang ay hahanapin ni A-Train ang babae kaya't kailangan nilang maunahan ito. Maya-maya ay nakipag-date si Huey kay Annie at naglaro sila ng bowling pero nang gumamit ng palikuran si Annie ay agad na hinak ni Huey ang cellphone ng babae. Sa kasalukuyang iyon ay nakita ni A-Train na nilabas ng mga paramedic ang mga tauhan niya mula sa underground warehouse at mabilis na nagtungo siya sa apartment ni Popclaw. Tinanong ni A-Train ang girlfriend kung sino ang sinabihan niya ng lokasyon ng Compound V dahil silang dalawa lang ang nakakaalam nito pero giniit ng babae na wala siyang pinagsabihan. Sa sunod na eksena ang isang eroplano ay na-hijack ng isang grupo ng mga kriminal pero sina Queen Maeve at Homelander ay mabilis na napatumba ang karamihan sa mga ito. Ang isang hijacker naman ay natapos ang isang piloto subalit nang inatake ito ni Homelander ay nawalan ng malay ang isa pang piloto at nawasak niya ang control panel ng eroplano. Pinaliwanag ni Homelander kay Maeve na kapag pinigilan niya ang paglipad ng eroplano ay mawawasak niya ito at kung ililipad niya ang lahat ng pasahero papunta sa baba ay napakatagal niyang magagawa yon kaya't mas mabuting hayaan nila silang mamatay roon. Kahit naman napakabigat sa kalooban ay sinunod ni Queen Maeve ang mungkahi ni Homelander at nilipad siya nito palabas ng eroplano at hinayaan nilang mag-crash ang aircraft. Samantala si Frenchie ay na-realize na nais umuwi ni Kimiko dahil sa nakita niyang subway station schedule mula sa warehouse. Maya-maya pagdating nila sa subway ay sinabi ni MMK Butcher na gamit ang address sa box ng Compound V ay nalaman niya ang pinanggagalingan ng droga sa tulong ng kaibigan niyang isang postman. Hindi nagtagal ay nakita ng tatlo sa subway si Kimiko at nang tumakbo ang babae sa riles ay biglang kinuha siya ni A-Train. Inatake ni Kimiko si A-Train sa mukha pero nang pinalo nito ang ulo niya sa pader ay tinuro sa mga tao ni Frenchie na nandoon ang sikat na superhero ng Seven. Napilitan naman si A-Train na lumapit sa mga tao at agad na tumakbo palayo si Kimiko pero kalaunan ay nagawang ma-corner ni na Butcher ang babae sa isang tunnel. Ngunit biglang inatake si Frenchie ni Kimiko pero si Butcher ay napabagsak ang babae gamit ang gas bomb niya. Sa kasalukuyang yun ay habang inaanod sa pangpang ang mga parte ng nag-crash na eroplano ay sinabi ni Homelander sa media na kung may kontrol sila sa militar ay makakarating sila sa eroplano ng mas maaga at hindi mangyayari yun. Kinabukasan ay kinulong ni na Frenchie si Kimiko sa isang silid. Samantala binalita ni A-Train kay Popclaw na pinayagan na ni Stillwell ang matagal ng minimithi ng babae na ibunyag sa publiko ang relasyon nila. Ngunit sa kondisyong sasabihin sa kanya ni Popclaw kung sino ang pinagsabihan niya ng lokasyon ng warehouse. Dahil rito ay napilitang aminin ni Popclaw na sinabi niya ang lokasyon sa mga lalaking hindi niya alam ang mga pangalan pero nilarawan ng babae ang itsura ng mga ito sa kasintahan. Subalit mabilis na nagturok si A-Train ng mga droga kay Popclaw upang mamatay siya sa pagka-overdose. Pagkatapos ay ni-report ni A-Train kay Homelander ang nalaman niya. Sa sunod na eksena ay dahil nalaman ni Billy na nanggagaling sa Believe Expo ng Samaritan's Embrace ang Compound V ay nagmatsyag sila sa event. Habang si Starlight na isang guest sa event ay kinausap ni Huey. Maya-maya ay sinabihan ni Butcher si Huey na pakiusapan si Starlight na ikuha siya ng VIP ticket upang makaharap niya ng personal si Ezekiel ng Samaritan's Embrace. Pagkatapos ay iba-blackmail ni Huey si Ezekiel gamit ang video na yun mula sa underground bar upang malaman nila rito ang tungkol sa Compound V. Nakiusap nga si Huey kay Starlight para sa ticket at sumang-ayon ang babae sa kanya ngunit nang haharapin na ng lalaki si Ezekiel ay biglang kinausap siya ni Homelander dahil alam pala nito na kaibigan siya ni Starlight. Pagkatapos ay nagsagawa ng bautismo sa tubig sina Homelander at Ezekiel sa mga bumili ng VIP ticket at kasama rito si Huey. Ilang saglit nang nag-alisa na ang lahat ay mag-isang kinausap ni Huey si Ezekiel subalit hindi niya mapakita ang video rito dahil nabasa ang cellphone niya.
Galit na inatake si Huey ni Ezekiel pero pinagbantaan nito ng lalaki na ikakalat ng mga kaibigan niya ang video niya sa underground bar kapag hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa Compound V. Samantala si A-Train ay kinuha ang nakatagong kamera sa isang stuffed toy at napanood niya rito ang pagpatay ni Poplo sa landlord at ang pagpasok ni na Frenchie. Agad namang pinahanap ni A-Train sa mga tauhan ng VOT ang lokasyon ng lalaki sa video. Sa sunod na eksena ay sinabi ni Huey kay MM na nalaman niya kay Ezekiel ang lokasyon ng ospital kung saan ito huling nagpadala ng Compound V. Maya-maya kasama si Billy ay agad na pinuntahan nila ang ospital at nakita nila roon na sinasalinan ang mga sanggol ng Compound V. Doon na-realize ni na Butcher na nililikha ang mga soap sa laboratory at hindi ipinanganak na may mga kapangyarihan. Nang kumuha si Butcher ng sample ng droga ay biglang inatake sila ng mga armadong bantay pero ginamit ng lalaki ang kapangyarihan ng isang sanggol upang matapos ang mga ito ng napakadali. Sa kasalukuyang iyon ang girlfriend ni Frenchie na si Cherry ay sinabi sa kanyang nakita ng babae sa labas ng apartment nila ang miyembro ng Seven na si Black Noir at posibleng nalaman ni ng VOT ang lahat ng hideout nila. Bago naman umalis sa lugar ay pinatakas ni Frenchie sa kulungan si Kimiko. Ilang saglit ay biglang nakaharap sa daan ni Frenchie si Black Noir pero mabilis na inatake ito ni Kimiko. Buong lakas na kinalaban ni Kimiko ang miyembro ng Seven subalit hindi nagtagal ay magaling na napabagsak siya ni Black Noir bago ito tumakbo palayo. Pero paglapit ni Frenchie kay Kimiko ay napansin niyang gumaling ang mga sugat ng babae at nagkamalay muli. Sa sunod na eksena ng magbibigay ng speech si Starlight sa expo ay hindi niya sinunod ang script na binigay sa kanya ng VOT bagkus ay binunyag niya sa lahat ang kalaswaang pinagawa ni Deep sa kanya noon nang hindi binabanggit ang pangalan nito. Samantala si Stillwell ay pinapasok si Homelander sa opisina niya upang ipag-breastfeed siya sa dibdib niya. Sa sunod na araw kasama si Kimiko ay nanatili ang The Boys sa bagong safe house nila. Ilang saglit ay pinunta ni Billy si Huey sa isang parke at binunyag ng lalaki sa kanya na 8 araw na ang nakakalipas ang asawa niyang si Rebecca ay ginahasa noon ni Homelander. Subalit mula noon ay hindi na nakita ni Butcher si Becca at ang hinala niya ay pinatay siya ni Homelander o tinapos ng asawa ang sariling buhay. Pagkatapos ay pinayuhan si Huey ni Butcher na huwag magpa-distract ng dahil sa isang soup upang magtagumpay silang mapaghiganti ang mga mahal nila. Sa sunod na eksena ay dahil hindi nakakapagsalita si Kimiko at hindi sila makakuha ng impormasyon sa babae ay kinumbinsi si MM ni Frenchie na humingi sila ng tulong kay Mesmer. Samantala si Starlight ay nalamang tinanggal sa trabaho si Ashley ni Stillwell dahil sa nagawa niya kagabi sa expo sapagkat siya ang nag-schedule ng pag-guest niya sa event. Maya-maya ay sinabihan ni Stillwell si Deep na magbakasyon muna mula sa Seven at gumawa siya ng public apology video dahil sa nagawa niya kay Starlight bago pa ito ibunyag ng ibang tao. Ilang saglit ay mabigat ang kalooban na ginawa nga ni Deep ang public apology niya sa babae. Sa sunod na eksena si MM ay pumunta sa meet and greet event ng Soup na si Mesmerizer o si Mesmer na may abilidad na makabasa ng isip. Kalaunan ay habang nasa bahay ni Mesmer ay nagpatulong sina MM na mabasa ang isip ni Kimiko at nalaman ng grupo na noong bata pa siya ay pinatay ang mga magulang niya ng mga terorista at nakidnap sila ng kapatid niya. Pagkatapos ay puwersahan silang ginawang mga terorista rin, pero na-realize ni na Butcher na lumilikha ng mga supervillain ang VOT upang makontrol ng Seven ang militar ng bansa. Bago naman umalis ang grupo sa bahay ay pinagbantaan ni Butcher si Mesmer na kapag sinabi niya kahit kanino ang tungkol sa mga nalaman niya ay tatapusin niya siya. Agad na nagtungo si Billy sa opisina ng dating kasintahan niyang ang CIA Deputy Director na si Susan Raynor at binunyag ng lalaki sa kanya ang mga masamang plano ng VOT gamit ang Compound V. Bilang pruweba ay ibibigay ni Butcher kay Raynor ang sample ng droga kung bibigyan ng direktor ang team niya ng opisina na may mataas na pasahod at dapat ay dakpin nila si Homelander. Sumang-ayon si Raynor sa mga kondisyon ni Butcher maliban sa pagdakip kay Homelander dahil posibleng makapatay ito ng libu-libong tao ngunit dala ang droga ay inis na umalis roon si Billy. Samantala si Mesmer ay palihim na nakipagkita kay Homelander upang ipakita sa kanya ang mga larawan ni na Butcher na nakuha ng security camera niya kapalit ng pagbalik ng lalaki sa VOT ngunit agad na umalis si Homelander. Maya-maya sina Huey at Annie ay nag-date sa isang bar at kalaunan ay nagkahalikan silang dalawa. 8 taon na ang nakakalipas noong dumalo sina Billy at Becca sa Christmas party ng VOT, pero habang abala si Homelander ay napakagaling na na-manage ni Becca ang Twitter account niya at inaya ng Soup ang babae na pag-usapan pa nila ang tungkol dito sa ibang araw. Makalipas ang ilang araw na pagkawala ni Becca ay pumunta ang CIA official na si Mallory upang ipakita sa kanya ang footage na pumasok ang asawa niya sa office ni Homelander. Ngunit maya-maya paglabas ni Becca sa office ay mula noon ay hindi na makita ang babae kaya't sangkot si Homelander sa pagkawala ng asawa ni Billy.
Pagkatapos ay hinikayat ni Mallory si Butcher na sumali sa grupo niya upang mapaghiganti ang asawa niya. Sa kasalukuyang panahon ay nagsagawa ng pagpupulong si Homelander kasama ang natitirang miyembro ng Seven. Binunyag ni Homelander sa kanila na ang lalaking si Huey Campbell at ang grupo nito ang responsable sa pagpatay kay Translucent pati na ang pag-blackmail kina Popclaw Mesmer at Ezekiel. Nagawa ito ni Huey dahil sa pagpatay ni A-Train sa girlfriend niya noon at labis na nagulat si Starlight sa mga nalaman. Ngunit nasabi ni Homelander na malaki ang posibilidad na tumutulong rin si Starlight kay Huey at plano na niyang tapusin ang babae. Pero kinumbinsi ni Queen Maeve si Homelander na siya na ang magiging responsable sa mga magagawa ni Starlight. Maya-maya ay nagtungo si Homelander sa bahay ni Dr. Vogelbaum na ang scientist na nagpalaki sa kanya sa laboratory mula noong sanggol pa siya. Na-realize naman ni Vogelbaum na napunta roon si Homelander tungkol kay Becca kaya't binunyag ng scientist sa kanya na noong nadiskubre nila ni Stillwell na nabuntis niya ang babae ay mabilis na lumalaki ang sanggol sa tiyan nito. Subalit huli na ang lahat at puwersahang lumabas ang sanggol sa tiyan ni Becca na kinamatay ng babae at ng bata. Labis na kinagulat naman yun ni Homelander dahil ang pagkakaalam niya ay hindi siya nakakabuntis bago inis na umalis ng bahay. Sa kasalukuyang yon ay tinawagan ni A-Train si Huey at pinagbantaan siyang tatapusin ng ama niya kung di siya uuwi sa bahay nila ng mag-isa. Ngunit maging si MM ay nadiskubre na nalaman ng Vought ang bahay niya nang dahil kay Mesmer. Nagmadaling pumunta nga ng mag-isa si Huey sa bahay nila pero sinabihan ng lalaki si A-Train na ibabalik niya sa kanya ang mga nakuha niyang Compound V kung papaalisin nito roon ng kanyang ama. Pero nang pinaalis ni A-Train ang ama ay kasama pala ni Huey si Kimiko at malakas na hinampas ng babae ang hita ng soup na kinawasak ng buto nito sa hita at nagmadaling umalis sila ng bahay. Sa sunod na eksena ay dinala ni MM ang mag-ina niya sa safe house nila at si Huey ay dinala roon ng ama niya. Maya-maya ay nahanap ni Butcher si Mesmer sa subway na paalis na pala ng syudad pero pagtago ng lalaki sa palikuran ay agad na nakita siya roon ng lalaki. Nahanap pala ni Butcher si Mesmer dahil nag-iwan siya rito ng device pagkatapos ay galit na binugbog niya ang soup sa palikuran hanggang sa matapos niya ito. Kalaunan ay napagdesisyonan ni Billy na papuntahin ang team ni Rainer sa safe house nila upang ilipat ang mga kamag-anak ni MM at Huey sa ligtas na lugar dahil sumang-ayon na siya sa kondisyon ng direktor. Sa sunod na eksena ay sinabihan ni Rainer si Stillwell na itigil na ng kumpanya nila ang kasunduan sa militar kundi ay ikakalat sa publiko ng CIA director ang mga masasamang aktibidad ng Vought. Subalit ilang saglit lang ay pinakita ng mga tauhan ni Rainer sa kanya ang footage ng isang soup terrorist na sinakib na pinasabog ang isang pasilidad nila at lumabas ito roon na hindi nasaktan. Samantala si Huey ay nakipagkita kay Annie at malungkot na inamin niya sa kasintahan na siya ang pumatay kay Translucent pati na ang paggamit niya sa babae upang makapaghiganti kay A-Train. Galit na napagdesisyonan naman ni Annie na dalhin si Huey sa mga pulis pero biglang nabunyag niya sa babae ang tungkol sa Compound V at ang lahat ng soaps ay nilikha lang sa mga laboratory. Pero si Butcher ay mabilis na pinagbabaril si Starlight at mabigat ang kalooban na inalisan ni Huey ang babae at tumakbo ang dalawa palayo ng lugar. Pagsapit ng gabi sa Syria ay pinigilan ni Homelander ang mga sundalo sa pagsugod nila at siya na ang umatake sa isang drug warehouse. Walang awang tinapos ni Homelander ang lahat ng mga tao roon at nagsinungaling siya sa mga sundalo na nakakita siya sa gusali ng vial ng Compound V. Kinaumagahan ay pag-uwi ni Annie sa bahay nila ay natanong niya sa ina kung anong nalalaman nito tungkol sa Compound V. Bagaman labis na nagulat ang ina sa natanong ng anak ay inamin niyang noong bata pa si Annie ay sumang-ayon siya sa Vought na isailalim ang anak sa isang experiment. Dahil napangako ng mga ito na magiging napakaganda ng kinabukasan ni Annie paglaki ngunit mabigat ang kalooban na umalis ang babae sa bahay. Sa kasalukuyang iyon ay pinaliwanag ni Stillwell sa Secretary of Defense na dahil wala ng kwenta ang sandatahang puwersa ng militar laban sa mga sub-terrorist ay tanging ang mga superhero ng Vought ang pag-asa nila laban sa mga ito. Maya-maya ay sinabi ni Director Rainer kay Billy na sumang-ayon sa Vought ang Pentagon at ang CIA na gawing sekreto sa publiko ang tungkol sa Compound V. Dahil dito ay naging mga wanted na pugante na sina Butcher at ang The Boys. Sa sunod na eksena ay iniwan ni Butcher sina Frenchie sa motel kung saan sila pinagtago ni Rainer at maya-maya kasama si Huey ay pumunta ang dalawa sa founder ng The Boys na si Mallory. Ngunit agad na tumanggi si Mallory na tulungan sina Billy sapagkat sinunog noon ni Lamplighter ang mga apo niya nang dahil sa misyon nila. Gayunpaman ay binunyag ni Mallory sa dalawa na sina Homelander at Stillwell ay may komplikadong relasyon kaya't posibleng alam ng babae ang kahinaan nito. Sa kasalukuyang iyon ay biglang sinugod ng mga agents ng Vought ang motel na pinagtataguan ni na Frenchie ngunit kahit pa pinilit na lumaban ni Kimiko ay napabagsak siya ng mga ito at nadakip silang tatlo. Samantala si A-Train ay gumaling na ang paa dahil sa patuloy na paggamit niya ng Compound V ngunit kinagalit iyon ng kuya niya dahil posibleng ikamatay niya ang palaging paggamit ng droga.
Maya-maya ay napansin ni na Butcher na nadakip sina Frenchie mula sa motel at napagdesisyonan ng leader na ituloy ang misyon ng silang dalawa lang ni Huey. Ngunit hindi sumang-ayon si Huey kay Butcher at inis na iniwan niya siya. Kalaunan ay nahanap ni Huey si Annie sa isang simbahan at humingi siya ng tulong sa kanya. Pagkatapos ay binunyag pa ni Huey sa babae na palihim na lumilikha ang thought ng mga sub-terrorist gamit ang Compound V. Ngunit nang sinubukang pigilan ng mga kaibigan ni Huey ang vote ay nadakip nila sila kaya't kailangan ng lalaki ang tulong ni Annie na pakawalan sila subalit tumanggi ang babae sa kanya. Pagsapit ng gabi ay sinabi ni Homelander kay Stillwell ang nabunyag sa kanya ni Vogelbaum pero binunyag rin niya sa babae na kasama si A-Train ay palihim na lumilikha sila ng mga sub-terrorist. Dahil dito ay makakalikha sila ng mga supervillain na ang Seven lang ang tanging makakagapi at labis na tinatuwa yon ni Stillwell. Samantala si Huey ay nagpadakip sa mga agent ng VOT upang ikulong rin siya ng mga ito kung nasaan sina Frenchie. Pagkatapos ay gamit ang device na nakatago sa bibig ni Huey ay nagawa nilang makalabas ng selda nila. Ilang saglit ay paglapit ng tatlo sa chamber ni Kimiko ay biglang pinagbabaril sila ng mga bantay. Habang matapang na pinagbabaril naman ni Huey ang mga prison guard ay nagmadaling kinuha ni si Kimiko mula sa chamber. Nang nagawang mock-corner ang The Boys ng maraming bantay ay dumating roon si Starlight at gamit ang napakalakas na kapangyarihan ng babae ay napabagsak niya ang mga prison guard. Pero biglang hinarap sila ni A-Train at nang kinalaban ni Starlight ang lalaki ay walang kahirap-hirap na naiiwasan nito ang mga atake niya hanggang sa malakas na natulak siya ng kalaban. Ngunit nang nilapitan ni A-Train si Huey ay bigla siyang nakaranas ng heart attack dahil sa paggamit niya ng droga. Pero kahit pa alam ni Huey na patuloy na tutugisin pa rin siya ni A-Train ay sinabihan niya si Starlight na tumawag ng ambulansya bago siya umalis ng lugar. Sa kasalukuyang yun ay pumunta si Butcher sa bahay ni Stillwell at dahil na-realize niyang ang babae ang kahinaan ni Homelander ay nagkabit siya ng napakaraming bomba sa katawan niya. Hindi nagtagal ay pumasok si Homelander sa bahay at sinabi niya kay Stillwell na bumalik siya kay Vogelbaum upang puwersahang alamin rito ang katotohanan tungkol kay Rebecca. Subalit dahil labis na nagalit si Homelander sa pagtago ni Stillwell ng katotohanan sa kanya ay galit na tinapos niya siya at si Butcher ay pinasabog pa rin ang mga bomba sa katawan nito. Makalipas ang ilang oras ay napansin ni Butcher na niligtas siya ni Homelander sa pagsabog at dinala siya ng soup sa bahay ni Becca at labis na kinagulat niyang makitang buhay pala ang asawa niya. Pagkatapos ay inamin ni Homelander sa harap ni Butcher na siya ang ama ng anak nila ni Becca. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.